Hindi pa raw napapanahon para ipatupad ang martial law sa buong Pilipinas. Ayon niyan mismo kay Pangulong Duterte. Pero nagbabala siya na posibleng madagdagan pa ang mga pag-atake ng teroristang ISIS. Nakatutok si Joseph Moro. One of these days he said they will conduct bombing. What did you mean by this, sir? Itong IS, I'm not talking of anybody else. Yes, sir. Well, it could start in Mindanao. Kasi dyan sila, a lot of Muslims there. Ito ang babala ng Pangulo na magsalita sa Cagayan de Oro sa harap ng mga sugatang sundalo na galing sa bakbakan sa Marawi City. Sabi pa niya, hindi na raw ito naiiba sa nangyayari sa ibang bansa. Itong terrorism, I am sure that you have been viewing CNN, BBC, Al Jazeera sa Middle East. Yes, sir. O gano'n yan. Mindanao, sir, or other parts of the... I said, I will deal with them harshly. Ang isa pang nakikitang solusyon daw ng Pangulo, ang federalismo. Sa Lunes, nakatakda raw isumite ng MILF ang bagong bersyon ng Bangsamoro Basic Law o BBL. Ang BBL ang magbibigay daan para palitan ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM ng isang Bangsamoro government na matagal nang hinihiling ng mga rebelding grupo sa Mindanao. Ilang beses na nagpunta rito sa Cagayan de Oro ang Pangulo mula na mag-umpisa ang bakbakan sa Marawi City para kumustahin ang mga sugatang sundalo. Kahapon, ginawaran niya ng medalya ang aabot sa 79 ng mga sundalo, binigyan ng tigwa 100,000 pesos, cellphone at baril. Ang ilang sundalo, ibiniyahin niya para madala sa ospital sa Maynila, sakay ng C-295 plane kasama ang ilang military officials. Pero may ilang isinakay siya sa presidential plane na tinatawag na Kalayaan 1. Ito ang kauna-unahang beses na ginamit ng Presidential F-28 jet para sa mga sugatang sundalo tulad ng kanyang ipinangako noon. Bago yan, bumisita rin ang Pangulo sa mga evacuee galing sa Marawi na nasa Iligan City ngayon. Binigyan din niya ang mga ito ng financial assistance. Nagpaumanhin ang Pangulo sa mga Maranao at kung bakit kinailangan niya magdeklara ng martial law. I am very, very, very sorry na nangyari ito sa atin. Sana kung madaling panahon, you will find in your heart to forgive my soldiers, ang gobyerno, pati ako for declaring martial law. Wala akong choice. Ba't hinayaan ninyong pumasok yung iduluya na walang ginawa doon sa Middle East kung saan-saan pinagpapatay nila ang kasama nilang. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.